Magandang araw mga kapasta. Ang maririnig nyo na kwento ay ang dahilan daw kung bakit kami napadpad dito sa syudad. Kung tutuusin, parang naging advantage pa nga sa amin ang paglipat namin dito. Kasi nakakuha ng mas maayos na trabaho si Daddy at gumanda ang buhay namin. Lester po ang pangalan ng daddy ko. Nung reunion, nagkakwentuhan sila Daddy at Tito tungkol sa nangyari sa kanila noon. Na-curious ako at nagtanong kung ano ang nangyari. Si Daddy ang nagkwento. May malawak daw silang lupain dati sa probinsya. Maraming alagang manok, baboy, baka at kalabaw. Tapos may maisan din daw sila Daddy. Si Lola raw, marami ring tanim na prutas at gulay. Kumbaga, sagana sila noon sa maraming bagay. Si Daddy dahil panganay siya yung nautusan na maglinis ng mga koral ng baboy at baka. Yung kalabaw nakatali lang sa puno, pero yung baboy at baka nakakulong daw. Nagsasalok si Daddy ng tubig sa balon, tapos yun ang binubuhos niya sa mga dumi sa sahig. Hindi naman daw nakakapagod ang ganoong trabaho kasi mahilig din sa mga hayop si Daddy. Pangarap nga raw niya noon na maging veterinaryo. Kaso may nangyari nga na sumpa sa kanila. Nanganak daw yung inahing baboy. Bale 15 raw yung supling. Paglabas, 2 raw agad ang patay. Hindi na raw bago noon ang ganoon kasi hindi pa uso yung mga vitamins para sa inahin. Madalas daw talagang may patay sa mga anak na biik. Yung huling lumabas daw, 2 yung ulo. Magkatulong pa noon sina Lolo at Daddy. Parang ayaw daw hawakan ni Lolo yung lumabas na baboy na may 2 ulo. Si Daddy ang kumuha at nagbalot nito sa tela, tapos pinasok niya raw sa bahay. Sabi ni Lola, suwerte ang mga ganoong baboy. Dapat daw ay huwag ibenta. Alagaan na lang daw. Si Lolo naman hindi sang-ayon. Sa lugar daw nila, malas ang ganoong klaseng baboy. Masigla naman yung mga bagong panganak na baboy. Kahit yung may 2 ulo, dumedede naman ng maayos. May mga bumisitang kapitbahay para tignan yung mga biik. Nakita nila yung baboy na may 2 ulo. Nagkaroon daw ng chismis sa buong barangay noon na magiging malas daw ang baboy na yun sa buong barangay. Kapag daw may nakakainuman si Lolo, laging sinasabi ng mga ito na patayin niya na yung baboy kasi may dala raw talagang sakuna. Isang gabing araw, dumating si Lolo. Nasa labas sila Daddy nun. Naglalaro ng habulan kasi bilog na bilog ang buwan. Kinuha niya raw mula dun sa kulungan yung baboy na may 2 ulo. Tapos pinatong niya sa bato. Kumuha din siya ng itak. Ginilitan niya raw yung baboy sa liig hanggang sa maubusan ito ng dugo at mamatay. Nagulat daw si Daddy nang nakita na biglang kumidlat, lumiwanag na parang umaga. Yun na raw ang simula ng sumpa sa lupain nila Daddy. Bawat araw na lumilipas, lagi raw na namamatayan ng alaga sila Daddy. Nung una mga manok lang, tapos sumunod yung mga baka. Buti sana kung may sakit na senyales kung bakit. Yung bang nakita nila talaga na nagkakasakit. Pero wala eh. Basta na lang daw bumabagsak yung mga alaga nila at namamatay. Ubus lahat, kahit yung mga bagong silang na baboy. Yung 2 kalabaw daw ang tumagal, pero kalaunan ay namatay din. Nadamay din pati yung mga tanim na mais at gulay ni Lola. Lahat yun natuyo at namatay. Si Lolo bigla rin daw nagkasakit. Walang makita yung mga doktor hanggang sa bawian din siya ng buhay. Isa lang ang tinuturo nilang dahilan kung bakit yun nangyari. Yung baboy na 2 ang ulo na pinatay ng Lolo, yun daw ang dahilan. Gusto sanang ibenta nila Lola yung lupa. Kaso namarkahan na ng mga tao sa barangay yung lupain na isinumpa. Kahit mga negosyante daw ay ayaw kunin yung lupa kahit pa bagsak presyo. Nung mailibing daw si Lolo, lumipat sila dito sa may Caloocan, sa bahay ng mga magulang ni Lola.
Sabi ni Daddy, minsan daw napapadpad siya doon sa lupain nila dati. May harang na raw yung buong paligid ng lupa nila. Wala pa rin daw tumutubo kahit damo doon. Malamang ay hindi pa rin daw tapos yung sumpa sa lupa na yon. Makikiusap sana ako na matago ang katauhan ko sa pangalang Obet na lang. Isa sa prinsipyo ko sa buhay ay hindi mang-apak ng kahit na sinong tao. Wala akong nilabag na batas o sinaktan na kahit sino man. Pero masakit pala malaman ang katotohanan na once makagawa ka ng kasalanan sa mundo, hinding-hindi na yun mabubura kahit ilan pang kabutihan ang gawin mo. Masama pa rin akong tao. Ito ho ang kwento ko. 2015, 26 years old ako nito nang mag-start na magkaroon ng insomnia. Hirap na hirap akong makatulog. Hindi naman ako stress sa trabaho o pamilya. Dumidepende na lang ako sa mga pampatulog na gamot. Isa lang naman ang dahilan kung bakit hirap akong makatulog. Ang salarin, mga bangungot sa gabi. Gabi-gabi, iisa lang ang panaginip ko. Nakikita ko ang sarili kong natutulog sa aking kama habang napapalibutan ng napakaraming duguan na bata. Sa tingin ko yung edad nila nagre-range sa 3 hanggang 7. Masama ang tingin nila sa akin na parang may malaking atraso ako sa kanila. Parang pamilyar yung mga mukha nila, pero kahit anong isip ko, hindi ko talaga sila kilala. Mas lumala ang mga sumunod kong gabi. Hindi na ako nakakatulog, pero may naririnig akong mga palahaw ng mga bata na humihingi ng tulong. Padami ng padami yung boses. May nakapagsabi sa akin, audio hallucination daw ang tawag sa naririnig ko. Nadagdagan yung panaginip ko at nakita yung mga batang pinapatay sa karumal-dumal na paraan. Nagtuloy-tuloy yung ganong experience ko hanggang sa nahirapan na akong pumasok sa trabaho. 2016, pinayuhan ako ng kapatid ko na magpatingin na daw ako sa albularyo at baka namamaligno ako. Tumanggi ako, pero yung kapatid ko na mismo yung nagpadala ng albularyo doon sa tinutuluyan ko. May dinikit lang siyang papel sa noo ko at dinarang sa apoy yung papel. Pinaypay niya saglit bago niya tinignan. Nagulat kami nang makita doon sa papel yung mga hugis ng mukha ng mga batang nakikita ko sa panaginip. Galit na galit sila sa'yo. Gusto kang pagbayarin, sabi ng albularyo. Nagtaka ako kasi wala naman akong naging atraso sa kahit sinong bata. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. May pinagawa sa akin yung albularyo pero hindi ko sinunod. Pinaiinom niya kasi sa akin yung hilaw na itlog na nasa tubig habang nakababad yung papel. Nagsimba ako sa maliit na chapel sa amin. May nakatabi akong matanda. Bigla ba naman akong kinalabit at nagulat ako sa sinabi niya. Ang sabi niya ay may nakasunod sa aking mga bata. Galit na galit daw sila. Doon na ako nabahala kasi bakit pareho sa panaginip ko yung nakikita nila. Meron pang pangyayari na nagpakumbinsi sa akin na minumulto ako ng mga bata nang sabihin ng kapatid ko na parang may nakita daw siyang nagtatakbuhan na bata sa bahay ko. Lumapit uli ako sa isang albularyo. Babae siya. Mahusay siyang albularyo ayon sa mga napagtanungan ko. Pagkalapit ko pa lang sa pinto niya, nagpatunog na siya ng mga bakal. Para bang may kinausap siya. Tapos sinabi niya, hindi kayo pwedeng pumasok dito. Para talaga siyang may kinakausap. Pero ako lang naman mag-isa nun. Doon ko naintindihan kung sino yung mga bata na sumusunod sa akin hanggang sa panaginip. Nagbanggit siya ng mga pangalan, pero iilan lang ang natatandaan ko. Lyra, Bianca, Nilo, Jessie,
Jillian, Ligaya. Marami pa siyang nabanggit. Yun daw ang mga pangalan ng mga batang sumusunod sa akin. Tinanong niya ako kung alam ko daw ba kung bakit sumusunod ang mga batang yun sa akin. Umiling ako. Sabi ko wala akong ideya. At ang sagot naman niya sa akin, yun daw ang mga batang pinatay ko. Sagot ko naman, wala akong sinaktan na kahit sinong bata. Ang sabi niya, hindi ko raw maaalala kasi nung nakaraang buhay ko pa yun nagawa. Ang sabi niya, isa daw akong kriminal sa past life ko at bumibiktima ng mga maliliit na bata at pinapatay sila sa karumal-dumal na paraan. Sa mahabang panahon, hindi natahimik ang kaluluwa nila at kahit ilang beses akong mabuhay sa mundo, ay susundan at susundan pa rin ako. Natakot ako sa narinig ko. Hindi ko matanggap. Paano ko nagawa yun? Kahit daw ilang katawan pa ang mapuntahan ko, madumi daw ang kaluluwa ko dahil sa naging kasalanan ko. Gumawa siya ng ritual para linisin ang kaluluwa ko. Meron siyang mga kung ano-anong dahon na nilagay sa tubig at pinainom sa akin. 5 minuto lang ang makalipas, suka na ako ng suka. Ang nakakatakot ay yung sinuka ko dahil sobrang itim na likido. Nakailang suka ako hanggang sa luminaw na yung likido na sinusuka ko. Ganun daw kadumi ang kaluluwa ko. Pagkatapos nun, guminhawa ang pakiramdam ko. Wala nang mga batang sumusunod. Wala nang masamang panaginip. Nakatulog na ako. Pero paminsan-minsan, hindi pa rin ako mapakali. Kasi naiisip ko na minsan sa buhay ko, nakagawa ako ng mabigat na kasalanan. Ferdy po ang pangalan ko. Ferd na lang para maiksi. Isa akong tagahanga ng mga videos nyo dito sa YouTube. Ang dahilan kung bakit ako nagbubukas ng internet ay dahil gusto kong makita at mapakinggan yung mga bago nyong upload. May katrabaho ako, si Ron. Kwento niya taga Zamboanga daw siya, Mindanao. Kaya raw siya napadpad dito sa amin kasi gusto niya rin na makahanap ng mas mabuting trabaho. Doon daw kasi sa kanila walang pag-asang umangat sa buhay. May naikwento siya sa amin nung minsan na magkainuman sa bahay. Lasing na siya nun. Madaldal na. Sabi niya doon daw sa kanila, may tato na kayang pumatay ng tao. Siyempre, walang naniwala. Nagpatuloy si Ron sa pagkukwento. 15 anyos pa lang daw noon si Ron nang mangyari yon. May dumating daw sa lugar nila na dayo. Maganda yung suot, maputi, tapos tatuan yung katawan. Ang pakilala nito sa kanila, Joe ang pangalan. Isa raw siyang professional na tattoo artist. Manghang-mangha naman yung mga binata kasi bihira lang na may mapadpad na tattoo artist sa lugar nila. Mas lalong nadagdagan yung kasiyahan nila nang magsabi ito na libre daw siyang magtatato sa 5 binata doon sa kanila. Gusto rin daw sana noon ni Ron na mag-volunteer para magpatato. Kaso may nalaman siya. Nadaanan niya raw ng madaling araw yung bahay na inuupahan nung si Joe. Bukas pa raw yung ilaw sa kwarto at may naririnig siyang nagsasalita. Gumana raw yung kuryosidad niya kaya lumapit siya at sumilip. Nakita niya na nakaluhod itong si Joe. Nagdarasal sa isang santo na may sungay. Kinilabutan daw siya noon. Dapat sa susunod na araw ay magvo-volunteer na siya para magpatato. Pero dahil sa nakita niya, ay hindi na niya tinuloy. Wala siyang pinagsabihan nung nakita niya. Kasi baka makarating pa kay Joe at baka saktan daw siya. Halos 2 weeks din itong namalagi sa lugar nila. 6 na binata raw yung natatuan. Nung ipakita ng isang binata kay Ron yung tattoo niya sa likod, namutla raw si Ron at muntik nang mapasigaw. Kamukhang kamukha nung dinadasalang demonyo ni Joe
yung nakatato doon sa likod ng binata. Lumipas daw ang ilang buwan. Sabi ng mga binatang nagpatato, nakakakita daw sila ng malaking nilalang na may sungay na sumusunod sa kanila kapag nasa dilim sila. Kahit daw sa pagtulog ay nagpapakita yung malaking nilalang. Nakakatakot daw yung itsura. Pula yung mata at may sungay. Sila lang daw ang nakakakita ng mga ganitong nilalang. Patindi raw ng patindi yung mga nakikita ng mga binatang may tato. Yung isa sa kanila, dinala sa mental dahil ang akala ay nababaliw na. Yung dalawa, na disgrasya sa aksidente. Nasagasaan ng truck yung isa. Yung ikalawa naman ay nahulog sa bangin at nagpakamatay naman yung natitirang tatlo. Hindi ko na lang babanggitin dito yung mga detalye kasi kahit ako nasuka nung ikwento ni Ron sa amin yung nangyari. Sabi ni Ron, nalaman nila na leader pala ng isang kulto si Joe. Sumasamba sila sa isang demonyo. At malamang yung mga tato na nilagay niya doon sa mga binata ay may sumpa. Kaya namatay yung 6 dahil sa sumpa na dala nung tato na yun. Natroma raw yung mga matatanda doon sa kanila. Pinagbawal na yung pagtatato. Kahit nga raw mga tao na may tato ay hindi nila pinapapasok doon sa lugar nila. Matapos ikwento sa amin yun ni Ron, pinilit namin siya na i-drawing yung demonyong tato. Kaso sabi niya baka raw may mangyaring masama, kaya wag na lang. Gusto ko sanang itanong sa mga nakikinig, sa tingin nyo, may sumpa ba ako? Mark ang tunay kong pangalan, pero hindi ko nasasabihin yung apelido ko. Tingin ko naman walang makakahanap ng tunay kong identity kasi common naman yung pangalan ko. Simula pagkabata, mahilig na ako mag-drawing ng kung ano-ano. Bagaling daw ako, sabi ni Papa. Dinrawing ko kasi yung mga alaga naming pusa noon. First time ko yun na mag-drawing. Medyo okay naman ang kinalabasan. Kamukha naman ni Chinchin. Yun yung pangalan ng pusa namin. Kinabukasan, patay na si Chinchin. Umiyak pa noon si ate kasi siya yung totoong amo ni Chinchin. Hindi ko naman agad na kinonekta sa ginawa kong drawing. Kasi paano naman yun mangyayari? Nagpatuloy lang ako sa pagdodrawing. Mga bagay-bagay ang pinagpapraktisan ko. Mas madali kasi sa akin yun kaysa tao. Grade 6 ako nang may nagustuhan akong babae sa klase namin. Lumipat lang siya galing sa private school. Laila ang pangalan niya. Ang ganda niya talaga. Siya yung first love ko. Nung malapit na mag-birthday si Laila, naisipan ko na i-drawing siya sa isang bond paper. Nakatatlong ulit pa ako nun. Pero nung matapos ko, nilagay ko pa sa frame. Tapos binigay ko sa kanya ng palihim. Nagustuhan naman niya. Kinabukasan, hindi na nakapasok sa school si Laila. Sabi, sinugod daw sa ospital. Isang linggo lang, binalita sa amin ni teacher habang umiiyak. Napatay na raw si Laila. Nung dumalaw kami sa burol niya, nakita ko pa yung drawing ko na nakalagay doon sa mesa sa tabi ng kabaong. Noon pa lang may pakiramdam na talaga ako na may kinalaman yung drawing ko sa nangyari. Pero inisip ko rin, bakit naman? Wala naman akong kapangyarihan. Simpleng bata lang naman ako. High school na ulit yung ganun. Medyo limot ko na rin kasi yung nangyari. At saka hindi ako gaanong nagdodrawing noong panahon na yon. May subject kami na kailangan i-drawing ang isang kaibigan namin sa klase. Ang napili ko ay yung katabi ko lagi, si Hans. 2 taon na kaming magkaklase ni Hans. Masasabi kong siya talaga yung pinaka-close ko noon. Habang ginuguhit ko siya, nahirapan ako kasi ilang taon din na wala akong practice. Maganda pa rin naman yung kinalabasan. Sabi ng guro namin, may talent daw ako sa pagdodrawing. Pwede raw akong sumali sa school publication namin. 3 days later, nasa tricycle si Hans
nang biglang maaksidente yung sinasakyan niya. Dapat papunta pa lang siya ng school nun. Pumangga yung nagmamadaling jeep sa tricycle. Halos lahat ng pasahero pati yung driver, sugatan. Maliban lang kay Hans na napuruhan. Patay na raw pagdating sa ospital. Doon na ako nagdesisyon na may sumpa talaga yung mga drawing ko. Sabi ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako ulit magdodrawing ng tao. Kahit ano pang pilit sa akin. Siyempre maaaring coincidence lang ang lahat. Pwedeng sabihin na nagkataon lang na nadisgrasya si Hans. O kahit yung kaklase ko nung elementary. Baka may sakit naman talaga siya. Ang huling beses na may dinrawing akong buhay na nilalang ay nung minsang may dinalang lovebirds yung roommate ko sa dorm namin. Sobrang ingay nung lovebirds na yon, kahit na gabi na. May pumasok na ideya sa isip ko. Bakit kaya hindi ko i-drawing yung lovebirds? Kinunan ko ng litrato at habang nasa klase ako ay sinimulan kong i-drawing yung 2 ibon. Pagbalik ko sa dorm, umiiyak na yung roommate ko. Patay na raw yung mga ibon niya. Siguro yun na rin ang confirmation sa akin na nakamamatay nga yung mga drawing ko. Sa ngayon mga walang buhay na bagay na lang ang dinodrawing ko. At kahit kailan, hindi na ako magdodrawing ng buhay na subject. Hindi ko po alam kung tama yung format ng pagkakasulat ko. Pasensya na po at first time kong mag-send sa inyo ng story. Greg po ang pangalan ko. Hindi ko na naabutan yung grandparents ko dahil wala na sila bago pa ako maipanganak. May alam lang akong konting history patungkol sa naging buhay nila. Tradisyonal na bahay yung tahanan ng grandparents ko. Gawa sa kahoy at mataas ang pagkakagawa. Hindi naman daw kalakihan, pero pakiramdam daw siguro ng grandparents ko ay sobrang laki ng espasyo dahil hindi naman nila nakasama yung mga anak nila. Sila papa kasi at mga kapatid niya nagsipag-abroad lahat. Yung araw lang na nabuo sila ay noong namatay ng sabay yung mga magulang nila. Ngayon po yung bahay ng grandparents ko, pinupuntahan namin tuwing death anniversary nila. Sabi ng caretaker, balot daw ata ng kalungkutan ng bahay kasi kung ano-ano daw na kakaiba ang nangyayari. Meron daw si Lola na antik na cabinet na nakadikit na doon sa dingding. Kapag nilalagyan daw ng gamit yon o damit, biglang nawawala na lang sa loob. Hindi na daw nakikita kung saan napupunta. Kaya hindi na daw sila naglalagay ng kahit na anong gamit doon. May sumpa daw yata yung cabinet. Hindi na rin daw nila nilalapitan o ginagalaw yon. Kasi ilang beses daw nilang nakita yung multo ng lola ko. Pumapasok daw sa loob ng cabinet. Siyempre dahil paminsan-minsan lang naman kami dumadalaw doon, hindi ako masyadong naniniwala doon sa caretaker. Baka nananakot lang. Pero nung kami na yung naka-experience ng kakaibang nangyari, ay hindi ako makapaniwala. Kasama namin yung maliliit kong pamangkin kapag bumibisita sa bahay. Naglaro sila ng tagu-taguan. Nakita ko na yung isang pamangkin ko umakyat sa hagdan, kaya sinundan ko at baka mahulog. Nakita kong pumasok siya sa loob ng cabinet at doon nagtago. Binantayan ko lang siya doon at nagtingin-tingin na rin ang mga gamit doon sa taas. Nakita kong umakyat sa taas yung isa kong pamangkin. Yun yung taya na naghahanap sa mga nagtatago. "Tito, asan si Miko?" tanong sa akin. "Hindi ko siya nakita eh," kunwaring sabi ko habang tinuturo yung cabinet at sinesenyasan yung pamangkin ko na doon siya nagtago. Napatili naman yung pamangkin ko at mabilis na binuksan yung cabinet. Tapos nagulat na lang ako nang wala doon yung isa kong pamangkin na nakita kong nagtago doon. "Wala naman eh." Agad akong lumapit sa cabinet at tinignan yung bawat sulok. Pero wala siya.
imbis na yung isang pamangkin lang ang naghahanap, ay lahat na kami naghahanap dahil bigla na lang nawala si Miko. Hinanap na namin siya sa buong bahay pero hindi namin siya nakita. Doon na kami nag-alala. Tinawagan na namin yung mga tita namin na namalengke sa bayan. Iniisip ko na noon na baka nga nakaligtaan ko at nakalabas na ng cabinet si Miko at baka lumabas ng bahay. Tinutulungan na din kami ng caretaker. Habang tumutulong siya ay nakwento na naman nila na lahat nga daw ng gamit na nilalagay sa loob ng cabinet ay kusang nawawala. Inabot ng 2 oras bago namin nakita si Miko. At hindi kayo maniniwala dahil natagpuan namin siya sa maliit na silid na imbakan ng mga gamit. Umiiyak si Miko. Tinatanong ko siya kung nagpunta ba siya doon pero umiiling siya. Habang umiiyak ay nagkwento ang bata. May matandang babae daw na bumuhat sa kanya papunta doon. Ilan sa mga tita ko at maging yung caretaker ang naniniwala na yung lola ko ang bumuhat kay Miko. Siguro ay ayaw nila na nandoon kami sa bahay. Baka nagtatampo sa pag-iwan sa kanila ng sarili nilang mga anak. Binabati ko lahat ng mga nakikinig ngayon sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Christian. Working ngayon sa Pasay. Hindi naman patungkol sa akin ang kwento ko. Ma-share ko lang itong personal na karanasan ng Tita Ellen ko. Huwag kayong mag-alala dahil humingi ako ng permiso sa kanya na maitampok itong story niya. Hindi kami blood related ni Tita, pero Tita lang ang tawag ko sa kanya dahil malapit na magkaibigan yung mama ko at si Tita Ellen. 17 anyos pa lang siya nang maturuan siya ng nanay niya na manghilot. Yun kasi ang pangunahing hanap buhay nila, ang magpalaglag ng bata gamit ang hilot. Mabilis na natuto si Tita at ilang buntis na rin ang lumapit sa kanya para magpalaglag ng bata. Karabihan, mga estudyante daw o yung mga batang ina. May pinapainom lang siya na herbal at sasabayan ito ng hilot. Hindi niya na daw siguro mabilang kung ilang bata na yung napalaglag niya. Para sa kanya, ito ang dahilan kung bakit sinumpa daw siya ng Diyos na hindi magkaanak kahit ilang beses nilang subukan ng asawa niya. Sino nga ba siya para biyayaan ng anak? Gayong siya naman ang dahilan kung bakit hindi nagtutuloy ang buhay ng mga bata sa sinapupunan. Pero desidido talaga si Tita Ellen na magkaanak, kaya gagawin niya talaga ang lahat. May nakapagsabi sa kanya na may matanda na kayang matulungan siya. Pinuntahan niya daw yun. Ang ginawa lang naman sa kanya ay hinawakan yung tiyan niya at bumigkas ng mga dasal na Latin at sinabihan siya na sa loob ng 3 araw kailangan niyang sumiping sa asawa niya. Bagay na ginawa naman ni Tita. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 1 buwan, nabuntis nga siya. Tuwang-tuwa siya, pero ang kasiyahan na yon ay napalitan ng takot. Sobrang kakaiba yung naging pagbubuntis niya kasi sobrang laki talaga ng tiyan niya. Madalas din na maramdaman niya na parang kinikiliti yung tiyan niya dahil nararamdaman niyang may gumagapang sa loob. Yung lola niya kapag nakikita yung malaki niyang tiyan, nanlalaki yung mata niya at sinasabihan siya na iba raw ang laman niyan. Hindi lang yung lola niya ang nagsasabi, pero ilang matatanda na rin ang nakakapansin. Sinasabi nilang hindi tao ang pinagbubuntis niya. Nung mga anak siya ay sa bahay lang at ang nagpaanak sa kanya ay yung kakilala nila na matagal na rin nagpapaanak. Doon niya napagtanto na tama nga sila ng sinasabi. Ang pinagdadala niya ay hindi isang regalo, kundi isang sumpa. Kabayaran sa lahat ng kasalanan na ginawa niya. Pagkairi niya, imbis na bata ang lumabas,
ay nagsilabasan ang kumpul-kumpol na insekto. Umiri siya ng umiri hanggang sa mailabas niya lahat ng gumagapang na insekto. Nanginginig siya nang makitang hindi bata ang pinagdadala niya, kundi maraming ang insekto. Umiyak siya, nag-hysterical. Hindi alam ni Tita Ellen ang gagawin niya. Kwento pa niya, pagkatapos ng nangyari, biglang bumagsak yung timbang ng katawan niya. Namayat siya ng sobra. Yung pamilya niya, dinala siya agad sa manggagamot. Ang sabi ng manggagamot, gumagapang daw yung lason sa katawan ni Tita nang dahil sa mga insekto. Naagapan naman si Tita at kalaunan ay unti-unti ding bumalik ang sigla. Nalulungkot siya at nanghihinayang, pero natatanggap na rin niya na siguro nga ay ito ang matinding sumpa sa kanya. Nagbabaka sakali ako na maitampok ito sa inyong channel. Isa sa rason ko kung bakit nag-share ako para matulungan ako kung anong pwedeng gawin. Tawagin niyo po akong Jimwell. Itong ikukwento ko ang kasalukuyang pinagdaraanan ng kapatid kong si Therese. 26 na ngayon ang ate ko. 3 taon lang ang agwat namin. Alam ng pamilya namin na may nakakausap siyang afam. Nakilala niya noong nag-outing silang magkakaibigan sa Siargao. Hindi na bago sa amin yun, kasi ilang afam na rin yung naging boyfriend niya. At madalas nga LDR ang nagiging setup ng relasyon. Pero itong bago niya, naiuwi niya agad sa bahay at pinakilala sa amin. Pangalanan nating Eric si Afam. 35 years old, galing sa Australia. Nang bumalik si Eric sa Australia, lagi na silang magkausap, magka-video call. Nagpaplano na rin ng future. Galante rin kasi itong si Afam. Nagpapadala talaga ng pera sa ate ko. Kami ng pamilya ko, suportado lang sa kapatid ko kung anong magpapasaya sa kanya. Ilang buwan nang magkausap yung kapatid ko nang malaman niyang may ibang girlfriend na pala ito na Pinay na taga Cebu naman. Kumbaga, mas nauna yung Pinay na yon. Hindi ko alam kung paano nalaman ng girlfriend ni Eric yung pangalan ni ate. Kasi nag-message sa Facebook. Pinagmumura ang ate ko. Pinagbantaan. Ang sabi niya, ipapakulam daw niya si ate pag hindi niya nilayuan yung boyfriend niya. Ang kapal daw ng mukha ni ate. Sinusumpa niya na kapag hindi pa tumigil si ate, ay siya na raw mismo ang papatay kay ate. At kung ano-ano pa yung message niya nun. Sabi ko sa ate ko, wag na lang niyang patulan kasi gusto niya pa sana replyan. Sabi ko naman hayaan na lang niya at makipaghiwalay na lang siya kay Eric. Hindi naman namin din alam na hindi pala nakipaghiwalay itong kapatid ko at tinuloy pa yung relasyon kay Eric. Ilang araw ang lumipas, may kakaibang nangyayari kay ate. Bigla siyang nahihilo at may time na nagsusuka ng dugo. Yung dugo na sinusuka niya may kasamang mga langaw. Pa-check kami agad sa ospital pero lahat ng labs niya clear naman. Sabi ni mama, pag umulit pa daw, idadala na namin sa albularyo. Ang sumunod na sintomas naman, bigla siyang nagkasugat sa hita niya. Yung sugat niya pa, hugis mata. Sa sobrang kati, hindi niya mapigilang kamutin hanggang sa magdugo na. Sobrang lansa ng amoy ng sugat niya. Ibang-iba. Tipong alam mong hindi normal yung nangyayari sa kanya. Dinala na namin sa albularyo. Ang ginawa naman ng albularyo sa kanya, hinagod mula sa tiyan niya pataas papunta sa lalamunan niya. Pagkahagod ay biglang sumuka uli ng dugo si ate na may kasamang mga langaw at uod. Kumpirmadong pinabarang daw yung ate ko. Sinabi nga sa amin na yung nambarang ay may matinding galit kay ate. Yung girlfriend ni Eric ang unang naisip namin.
Ilang araw namang bumuti yung pakiramdam ng ate ko. Kaya buong akala namin ay okay na ang lahat. Kasalanan na din ng ate ko. Kasi minsan nahuli ko na kinakausap pa rin niya si Eric. Pagkatapos ng ilang araw na mabuti ang pakiramdam niya, ay sumunod namang nangyari ay yung sugat niya sa hita nilalabasan na ng uod. Matatabang uod na kulay puti. Lalo pang lumala kasi tinubuan naman ng sugat yung mukha niya. Nagsimula lang sa maliliit na pimples hanggang sa lumaki ng lumaki. Hindi na namin alam saan pa kami pupunta. Kasi yung albularyo na napuntahan namin, nabalitaan namin na pumanaw na. Umabot na nga sa punto na yung mama namin, mangkukulam na mismo yung nilapitan. Tinignan yung kondisyon ng ate ko at nagulat kami sa sinabi. Hindi lang daw yun simpleng barang. May kasama na raw sumpa. Tinanggihan ng mangkukulam na gamutin ang kapatid ko. Kasi mukhang malakas yung taong may gawa nun. Baka raw pag kinontra niya ay hindi niya kayanin. Sa ngayon po, hindi na makalakad ang kapatid ko. Hindi na rin makilala yung itsura niya. Sana ay sa pamamagitan ng pagbabahagi dito ay matulungan niyo kami na masalba ang buhay ng kapatid ko sa sumpa na ito. Ilang taon na rin ang lumipas nang mangyari ito. Kwento ito ng tito ko na isang jeepney driver. Dekada na rin siya sa ganoong larangan. Mag-isa lang sa buhay si Tito Rovic. Hiwalay sa asawa. Kasalanan daw kasi ni Tito nang babae siya. Nahuli, kaya ayon, hiniwalayan. Inuwi sa probinsya yung dalawa nilang anak. Hanggang padala na lang daw si Tito doon sa dalawang anak niya. Minsan kapag may pera, nakakadalaw naman daw siya. Kaso limitado lang lagi kasi hindi naman pwedeng magstay doon sa bahay ng dati niyang asawa. Kwento ni Tito Rovic, hindi na raw siya nakapag-asawa pang muli kasi ayaw na niyang maulit yung ganoon. Tamang painit na lang daw kapag may nakakalandian. Hindi niya na raw sineseryoso ang love life kasi baka maulit lang daw ang nangyari doon sa una niyang asawa. Maliit lang yung lugar namin. Halos lahat ng tao makikilala mo sa muka, kahit hindi sa pangalan. May lumipat na single mother doon lang sa katabing bahay ni Tito. Halos kaedad lang daw yun ni Tito. Yung dalawang anak nag-aaral pa sa elementary. Biniro ko nga nun si Tito. Sabi ko, bagay sila ni Christy. Yan yung pangalan ng babae. Binatukan ba naman ako sa ulo, tapos sabay tawa. Magkamatayan na daw ay hindi siya papatol doon sa Christy. Sobrang bungangera. Laging nakikipag-away kahit kanino. Kung isang gabi lang daw ay game siya. Pero kung asawa, wag na lang daw. Isang hapon biglang nagkagulo. Maagang umuwi nun si Tito kasi yung jeep niya nasira. Masama yung timpla ng utak niya nun. Kaso ang sumalubong sa kanya si Christy na nagbubunganga na naman. Tungkol daw sa basura sa harap ng bahay nila. Nagpanting yung tenga ni Tito. Bigla ba namang pinaulanan ng mura at sermon ni Tito itong si Christy na hindi na nakaimik. Nakatayo lang doon habang hawak yung walis tingting niya. Yung buong barangay lumabas sa mga bahay nila para manood. Ang hindi alam ni Tito, yun pala ang magiging dahilan para isumpa siya ni Christy. Gabi raw, halos 12:00 na ng gabi. Sumilip daw sa bintana si Tito Rovic. May narinig daw kasi siya na naglalakad. Nakita niya itong si Christy. May dalang kandila, tapos kutsilyo. Binubutas daw niya yung sahig ng jeep, tapos pinapatuluan ng kandila. Galit na galit daw na lumabas si Tito. Agad naman na tumakbo pa uwi si Christy. Kinabukasan, tsaka lang nakita ni Tito yung hugis triangle na inukit ni Christy doon sa sahig ng jeep. Hindi na lang daw niya inintindi kasi hindi naman siya naniniwala sa mga sumpa-sumpa na yan. Tanghali na raw. Mabilis yung andar niya kasi hinahabol niya yung bugso ng tao sa terminal.
bigla na lang daw tumigas yung manibela. Naramdaman niya na may kumukontrol nun na hindi niya nakikita. Nahihirapan daw siyang iliko yung manibela. Pati yung brake hindi niya raw maapakan. Mabilis daw yung naging solusyon ni Tito noon. Pumikit na lang siya at nagdasal. Nagsigawan yung mga pasahero at buti na lang nakabig niya yung manibela habang binabanggit yung dasal. Kasi malaking truck pala yung lumabas sa intersection na makakasalubong na sana nila. Imbis na bumunggo sa mga kasalubong, tumama sila sa puno. Sugat lang daw at ibang bali ang tinamo ni Tito. Yung mga pasahero, ganoon din. Doon na napagtanto ni Tito na sinumpa siya ni Christy. Nung makauwi, hindi na raw niya ito naabutan. Sabi nung may-ari ng apartment, bigla na lang daw itong umalis kasama yung 2 anak niya. Pinatingin ni Tito sa isang albularyo yung sumpa na nilagay sa jeep niya. Buti raw at kulang pa ang sumpa na nakalagay sa sahig ng jeep. Ang solusyon ng albularyo, palitan daw yung sahig ng jeep. Malaking gastos na naman. Pero dahil no choice naman si Tito, napilitan siyang papalitan yon sa talyer. Sa ngayon yung jeep pa rin na yon ang ginagamit ni Tito sa pamamasada. Sabi niya sa akin, wag lang daw magpapakita sa kanya si Christy kasi hindi raw niya alam kung anong magagawa niya doon. Hello po at magandang araw sa lahat ng nasa likod ng Pinoy Creepypasta. Maganda na may mga ganitong channel para nakakapag-express tayo ng mga experience natin. Lalo na ako na hindi masyadong expressive sa pamilya. Maikli lang naman itong ibabahagi ko. Sana po ay mapagbigyan. Carlo ang pangalan ko. Nakatira sa Ilocos Sur. 23 years old ako nang ikasal ako. Impulsive daw ang desisyon ko kasi 5 months pa lang kaming magkakilala. Nung time na yon, naghahanap ako ng mapagdedependehan at doon ko nahanap yung asawa ko. Siguro dala na rin ang pinagdadaanan ko. Meron kasi akong extreme depression at nung nakilala ko yung asawa ko, doon lang gumaan ang buhay ko. Feeling ko nagka-purpose ako. Hindi ko na siya pinakawalan at pinakasalan ko agad. Kaso 2 months pa lang kaming kasal, binawi na agad siya sa akin. Bigla na lang hindi siya nagising sa pagtulog. Pero nung gabi na bago siya mamatay, parang alam niya na mamamatay na siya. Kasi may sinabi siya sa akin. Sabi niya, mamaya dadalawin daw siya ni kamatayan. Pero pangako daw, gagawa siya ng paraan para manatili sa tabi ko habang buhay. Akala ko nagbibiro lang siya kasi pagkatapos niyang sabihin yun ay tumawa na siya. Bago siya matulog ay nahuli ko siyang lumabas ng bahay namin. May daladalang manika. Nagsiga siya at nagsunog ng mga kung ano-anong papel. Habang ginagawa niya yon, meron siyang kinakanta sa ibang lengguwahe. Pagkatapos niyang gawin yon, ay bumalik na siya sa kwarto at inaya niya akong matulog. Tinabi rin niya sa kanya yung manika. Kinaumagahan nga, nagising na lang ako na hindi na tumitibok yung puso niya. Nagdalamhati ako sa nangyari pero may kakaiba akong nalaman patungkol sa pamilya niya pagkatapos niyang mailibing. May lahi pala silang mangkukulam. Pagkatapos ng 40 days, doon na din nagsimula na may nararamdaman ako sa loob ko. Kapag tutuntunin ko yung pinanggagalingan, palagi kong nakikita yung manika. Kakaiba yung manika na yon kasi ilang beses ko nang niligpit pero palagi kong natatagpuan sa iba-ibang parte ng bahay namin. Mas nadagdagan pa yung takot ko kasi kapag umaga, nagigising ako na katabi ko yung manika. Hindi ko naman matapon kasi alaala ng asawa ko. Hanggang sa nasanay na lang din ako. Wala namang nangyayaring masama sa akin. 1 taon matapos mamatay yung asawa ko, may dumating sa buhay ko na bagong pag-ibig. Si Maricel. Kababata ko siya.
Nagkita lang kami at nag-reconnect uli nang i-add niya ako sa Facebook. Ilang buwan lang, nag-live-in na kami. Pero hindi naging maganda yung pagsasama namin. Kasi may naging kakaibang experience siya sa loob mismo ng bahay ko. Ilang beses daw siyang sinasakal tuwing gabi. At nakita daw niya na ang sumasakal sa kanya ay yung manika ng asawa ko. Ilang beses na niyang gustong umalis ng bahay pero pinipigilan ko. Siguro ay dahil ayoko lang din na mag-isa sa buhay. Takot na siya pag nakikita niya yung manika. Kasi marami raw kakaibang nangyayari kapag wala ako sa bahay at siya lang mag-isa. Nalalak daw siya sa loob ng CR. Nakikita daw niya sa hagdan yung manika. At ang nakakapangilabot ay nakita niya itong lumulutang isang araw. Umiiyak na siya kasi naririnig niya din daw na umiiyak yung manika. Hindi nagtagal ay hindi ko na siya napigilan na umalis. Kasi mababaliw daw siya kung hindi niya ako iiwan. Mas pipiliin daw niya ang sarili niya. Bumalik sa alaala ko yung sinabi ng asawa ko bago siya mawala. Yung pangako niya na gagawa siya ng paraan para manatili sa tabi ko habang buhay. Pakiramdam ko ay nanatili ang kaluluwa ng asawa ko doon sa manika. Hindi nagtagal ay maging ako natakot na rin doon sa manika. Ang ginawa ko, iniwan ko na lang yon sa simbahan. Masakit para sa akin kasi isa yun sa alaala ng dating asawa ko. Pero hindi ko na rin natiis. Kasi minsan naiisip ko, paano kung hindi naman yung dating asawa ko ang nakasanib sa manikang yon? Huwag niyo na lang pong sabihin ang tunay kong pangalan. Pwede niyo akong tawagin na lang sa pangalang Roy. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Noon pa man simula nung mag-college ako, babaero ako. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Kahit yung girlfriend ko sobrang ganda, mabait, masipag. Lagi pa rin akong natutukso ng ibang babae. Kahinaan ko kasi talaga yung mga babaeng may mahabang itim na buhok at singkit yung mata. Para akong inaakit lagi kapag nakakakita ako ng ganun. Hindi naman sa pagmamayabang pero parang ganoon na rin. Medyo may itsura ako. Malinis sa katawan at nag-i-invest din ako sa ilang beauty products para laging fresh ang itsura. Kaya rin siguro ni minsan ay hindi pa ako nabasted sa buong buhay ko. Kahit yung mga kaklase kong lalaki, ang tawag sa akin ay master. Kasi kahit saan daw kami magpunta, lagi akong may nasisilat na babae. Nung nagtatrabaho na ako, nakilala ko si Tessa. Galing probinsya si Tessa. Halata sa pormahan niya. Pero bawing-bawi naman sa ganda. Na-love at first sight ako noon kay Tessa. Hiningi ko agad yung number niya nung makasalubong ko siya sa hallway. Pareho kaming nagtatrabaho noon sa call center. Kaso magkaiba lang kami ng LOB. 2 months lang kami na. Siyempre lagi kaming magkasama. Madalas kami sa boarding house niya. After 5 months, nagsawa na ako. Ganun ako lagi. Kaya naghanap uli ako ng ibang prospect na pwedeng makalandian. Kaso nagkamali ako. Kasi kakilala pala niya yung sumunod kong naging textmate. Ang hindi ko alam ay sinumbong na pala ako. Kaya nahuli ako. Nag-away kami noon doon sa boarding house niya. Nagkasagutan kami. Galit na galit siya sa akin. Pero ako, iniisip ko noon, pabor sa akin. Kasi pwede na uli akong makipaglandian sa iba. Sinabi niya na maghiwalay na raw kami. Yung singsing na binigay ko sa kanya, tinapon pa sa labas ng bintana. Bago ako umalis doon sa boarding house ni Tessa, sabi niya, noon lang daw siya nasaktan dahil sa pag-ibig. Ako kasi ang unang boyfriend niya. Gawa ng medyo conservative daw ang family niya sa probinsya. Sabi niya sinusumpa niya raw na kahit kailan hindi na ako magkaka-girlfriend. May gumapang na kilabot sa buong katawan ko nung sabihin niya yon. Pero hindi ako nagpahalata. Tumawa lang ako at umalis.
Sumunod na linggo, nalaman ko na nag-resign na raw si Tessa. Umuwi raw sa probinsya nila. Nagkatotoo yung sinabi ni Tessa sa akin. Alam niyo kung bakit? Paunti-unting nalagas yung buhok ko sa ulo. 4 months lang, halos wala nang tumutubong buhok sa ulo ko. Ang sabi nila namamana raw ang pagkakakalbo. Pero wala naman sa pamilya namin ang ganun. Dumami lalo yung mga pimples ko sa muka. Mas madami pa kaysa nung nagbibinata ako. Ginamot ko naman pero na-deform lang lalo yung dati kong pantay na muka. Para na ako ngayong patatas na tinubuan ng mata, ilong at bibig. Kapag tumitingin ako sa salamin, parang hindi ko na makilala yung sarili ko. Dahil din sa nangyari, ako na mismo yung nahihiya kapag kumakausap ako ng babae. Kahit hello lang o kaya simpleng kindat, hindi ko na magawa. Pakiramdam ko matatakot sa akin ang sino mang babae na gawan ko nun. Sa ngayon po tinanggap ko na lang sa sarili ko na baka karma na to sa dami ng niloko kong babae noon. Sigurado ako na si Tessa mismo ang dahilan kung bakit nangyari ito sa akin. Hindi ko naman siya masisisi. Sobrang sakit nga naman ang ginawa ko sa kanya. Ako pa naman yung unang naging boyfriend niya. Tapos gano'n ang gagawin ko. Sa call center pa rin ako nagtatrabaho ngayon. Natutunan ko na ang lesson na dapat kong natutunan noon pa. At sana pati mga listeners natin ay may natutunan din sa karanasan ko. Ang pangalan ko po ay Arnie. Lagi akong nakikinig sa inyo, kahit sa trabaho. Panggabi kasi ako. Madalas ay patay na oras ang duty ko. Sa susunod, sarili kong karanasan sa trabaho ang ikukwento ko. Pero sa ngayon, ito po muna. Sa abroad dati nagtatrabaho si Auntie Risa. Caregiver siya sa Canada dati, nang halos 10 taon din. Siya yung naging breadwinner sa family. Naging sobrang busy sa trabaho kaya hindi na nakapag-asawa. Nung umuwi siya dito, sabi niya hindi na raw siya babalik. Magtatayo na lang daw siya ng negosyo dito. Isa sa mga negosyong pinagawa niya ay yung paupahang bahay. Malapit lang din kung saan nakatira si Auntie. 2 palapag yon na paupahang bahay. Saktong-sakto para sa isang buong pamilya na kailangan ng matitirhan. Mga 2 taon ang lumipas. Sabi ni Auntie, may something daw doon sa paupahang bahay niya. Kasi wala raw halos nagtatagal na tenant. Swerte na raw kung merong magtatagal ng 3 buwan doon. Madalas din na nababakante. At meron pang nagsabi na haunted daw yung bahay na yon. Galit na galit si Auntie kasi hindi niya pa daw nababawi yung mga ginastos sa bahay. Tapos lagi pang bakante. May isang kapitbahay na nagsuggest kay Auntie. Ipaalbularyo daw niya. Ayaw pa nung una ni Auntie. Sa Canada daw, wala namang ganoon. Ang balak pa nga, ipa-fengshui sa Chinese. Kaso bumigay din. Si Mama pa ang pinahanap ng albularyo. So yun na lang ang pinili ni Auntie. Pagdating doon ni Mang Crispin, siya yung albularyo. Nalaman niya agad yung dahilan. May sumpa raw sa paligid ng bahay. Kaya raw walang gustong tumira doon ay dahil may kapangyarihan yung sumpa na gambalain ng sino man na tumira doon. Sabi ni Mang Crispin, hanapin daw namin sa lupa yung sumpa kasi sigurado daw siyang inilibing yun doon sa malapit. Nagtulong-tulong kaming lahat na magpipinsan. Tig-iisa kaming pwesto sa paligid ng bahay. Kanya-kanya kaming hukay. Inabot kami ng 2 araw sa paghuhukay. Ako yung nakahukay ng sumpa. Halos 3 talampakan din yung nahukay ko nang tumama yung pala ko sa matigas na bagay. May maliit na kahon. Hinukay ko yun at inangat sa lupa. Tinawag ko si Mang Crispin. Sabi niya, huwag ko daw munang buksan. Nagdasal muna siya bago niya pinukpok yung kahon para mawasak. Sa loob ng kahon, may itim na tela. Tapos nakapaloob doon sa itim na tela,
yung maraming buhok na kulay itim at puti. Sabi ni Mang Crispin, may naiinggit daw kay tita. Pwede raw naming gantihan kung sino man yon. Kaso sabi ni tita, wag na raw. Mamatay na lang daw sa inggit kung sino man yon. Sinunog namin yung sumpa. Tapos si Mang Crispin na rin mismo yung nagbasbas doon sa bahay. May nilagay din siya sa mga pinto at bintana ng bahay. Pangontra daw yon. Para na rin hindi basta-basta mapasok ng masamang elemento o kaluluwa yung bahay. Matapos ngayon, may umupa agad doon sa bahay. Wala namang naging reklamo yung bagong tenant. Sabi pa nga nila, mahimbing daw ang tulog nila doon sa bahay. Hindi na namin nalaman kung sinong gumawa noon kay auntie. Sabi ni Auntie Risa, gaganti lang daw siya kung sakaling maulit pa. Pero hindi na rin naman nangyari. Hanggang ngayon pinagkakakitaan pa rin ni tita yung paupahan na yon. Halos hindi nababakante. Balak na nga niyang magtayo pa raw ng isang bahay pa. Pero bago niya raw paupahan, papabasbasan niya muna kay Mang Crispin. Para na rin makasiguradong hindi na mauulit ang nangyari dati. Naniniwala ba kayo sa generational curse? Kasi ako, oo. Ang generational curse, ito yung sumpa na namamana from generation to generation. Unfair man pakinggan pero ito yung nangyari sa pamilya ko. Tawagin niyo ako sa palayo kong Nick. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero sa pamilya namin, lahat ng panganay nasisiraan ng bait. Alam na to ng pamilya namin. Kaya pinaka-kinatatakutan talaga nila yung maaaring mangyari sa nagiging panganay ng pamilya. Simulan natin sa mga kapatid ni nanay. Pangalawa si nanay at yung panganay nila nagkaroon ng depresyon at kalaunan ay nananakit na ng ibang tao. Napilitan sila nanay na ikulong at itali ang panganay nila. Ang unang anak naman ni Tito Mikey ay nawala naman sa tamang pag-iisip nang malulong sa droga. Tulala na lang ngayon at laging bumubulong kahit wala namang kausap. Si Tita Ay naman, yung panganay niya, naidala niya sa home care dahil madalas ay nakikita niyang kumakain ng butike, insekto at lupa. Yung isa ko pang tito, yung panganay naman niyang anak, okay naman nung pinanganak. Pero pagtungtong ng edad na 20, nakakarinig na ng mga bulong at madalas nagsasalita na mag-isa. Hindi rin nakaligtas ang kuya ko na siyang panganay sa aming magkakapatid na kamakailan lang ay na-diagnose ng sakit na bipolar with psychotic feature. Kung iisa-isahin ko pa yung history ng pamilya namin, hindi po tayo matatapos. Consistent na ganoon ang nangyayari na kung sino yung panganay ay siya yung magkakasakit sa isip. Ang bansag nga sa amin noong nasa elementarya ako, pamilya baliw. Madalas nilalayuan talaga kami. Nakwento sa akin nila nanay na ganun din daw ang experience ng lolo ko. Natatakot tuloy ako magkapamilya kasi ayokong maranasan ng magiging panganay ko yung ganung klaseng sakit. Hanggang sa nakakilala ako ng isang kaibigan na maalam sa mga sumpa at dark sorcery. Half Indonesian at half Filipino. Nakilala ko sa Thailand noong umattend ako ng International Student Fellowship. Naging close kami agad kasi nagsasalita din pala siya ng Tagalog. Sa lugar nila, uso yung mga nagpa-practice ng sorcery. Nagpe-perform nga daw sila ng soul cleansing at dark magic. Pagkakita niya pa lang sa akin, may napansin na agad siya. Wag daw akong ma-offend kasi nakikita daw niya na parang may dala-dala akong sumpa. At ayun na nga yung simula na nakwento ko yung history ng pamilya ko sa kanya. Napansin daw niya kasi na may mabigat na aura daw akong dala-dala. Sobrang unusual daw noon sa isang tao. Kaya daw niyang mag-perform ng dark sorcery at malaman kung anong sumpa daw ang napataw sa angkan namin. Pumayag naman ako syempre
Pagkakataon ko na kasi na mabuo ang puzzle sa mga tanong namin kung bakit nangyayari yon. Hiningan niya ako ng ilang hibla ng buhok ko at isang gamit ko. Kahit anong gamit ko daw. Binigay ko na lang yung panyo ko. Bago matapos yung fellowship namin sa Thailand, kinausap niya ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. Pero ang sabi niya, nagkaroon daw ng matinding kasalanan yung ninuno ko sa isang taong nagpa-practice ng dark sorcery. Hindi masyadong detalyado, pero ang sabi niya, napatay daw ng ninuno ko yung panganay na anak ng taong yun. At dahil sa nangyari, nabaliw ito. Sa huli daw, nagpakamatay daw yung taong yun. At bago mamatay ay nagsulat ito ng isang sumpa na lahat daw ng panganay sa pamilya namin ay masisiraan ng pag-iisip. Hindi ako makapaniwala. Napakatindi naman nun. Nagpatulong ako sa kanya kung paano mababasag yung sumpa. Pero sa kasamaang palad, malakas daw yung bisa ng sumpa sa amin at ayaw niyang madamay sa amin. Nakakalungkot lang isipin na wala naman kaming kasalanan pero kami ang naghihirap. Ang kasalanan ng puno ay dapat hindi maging kasalanan ng bunga.